You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Hallelujah! Sige po, tayo po ngayon ay pumalakpak sa presensya ng ating Panginoon dahil sa oras na ito. Tayo po'y magbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Sige po, sa oras na ito, ay malaya po tayo sumayaw, gumalaw para sa ating Panginoon. Hallelujah! He did not hold back. He did not hesitate. He gave his life away. His love, yes, Jesus, our Savior King, to seek and save the Lord. He is the only way. His love, to Him we overcome. To Him we overcome. Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you give away. See, Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom, we dance in freedom, 'cause you set us free. Hey, 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 malaya na po ba ang bawat isa? Amen! 'Cause you set us free. Hey, 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 'cause you set us free. He paid the price. He took our guilt and shame. He made a way for us to see His Son. Now standing strong, now standing strong. We fix our eyes on Him. He alone is good. He is love. To Him we overcome. To Him we overcome. Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you give away. See, Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom, we dance in freedom, 'cause you set us free. Hey, 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 'cause you set us free. Hey, 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 'cause you set us free. 'Cause you set us free. Come on, sabay-sabay po tayo. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Hindi mo malakas tayo natin. Tanggapin natin na tayo malaya na. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Come on, to Him. To Him we overcome. To Him we to Him. To Him we overcome. Sabay-sabay po tayo. To Him we overcome. Jesus, you're alive enough. Yes, Jesus. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom, we dance
Panginoon, purihin ka, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na sa pamamagitan mo, we overcome all things, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Yes, Jesus. Panginoon, sa oras na to, patuloy po kami magbibigay ng pasalamat. Patuloy po kami magpupuri, aawit. Mananatiling ikaw, Panginoon, ang matibay naming pundasyon. O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Kagaya nga ng sinasabi sa awitin na ito, O Diyos. Dumaan man kami sa bagyo, malalagpasan namin ito, Panginoon, dahil ikaw ang kasama namin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagsama sa amin sa araw-araw. Kaya karapat dapat kang purihin, sambahin, Panginoon, ng buong puso. Inaalay namin, Panginoon, ang buhay namin sa araw na ito, sa oras na ito. Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige mga kapatid, malaya tayo magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa oras na ito. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. We thank you, Jesus. We praise your name, Panginoon. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. Let's sing, he won't. He won't. I still got joy in chaos. Yes, Jesus. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. Jesus, let's sing, he won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. Let's sing, he won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Sabay-sabay po tayo. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I
ng buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagsama sa amin. Tuwing kasabay ka, Panginoon. Yes, Jesus. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, rain came. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, rain came. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna, come on, rain came. Sabihin natin sa ating Panginoon. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. Christ is mine. Whoa, 'cause my house was built on you. I'm standing strong on you. Christ is my firm foundation. Jesus, the rock on which I stand. When everything's around me is shaken, I've never been more glad when I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. Say he won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. Come on, sing he won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't fail.
King of heaven, praise. Come on, for heroes, for heroes. Now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, to the King of heaven. Praise for heroes. Now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord. Come on, to the Lamb, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for heroes. Now he reigns. We will sing forever. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, come on, praise. Now he reigns. Now he reigns. We will sing for, come on, praise. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for heroes. Now he reigns. We will sing forever. Hallelujah, we magnify your name. Come on, you alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand. Come on, sing with a thousand. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand. For the last time, let's sing to the Lord. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more.
belongs to you, O God. Lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang talaga, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Praise for heroes. Amen. Jesus. Yes, Lord. Sige, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. We praise you, O God. We praise you, O Jesus. Jesus, hallelujah. Let's thank God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat, O Diyos, na kami ay patuloy mong pinagpapala, hindi lamang ngayon, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Kaya po, O Diyos, sa umagang ito, kami ay sasamba ng buong puso. Makikinig kami ng iyong mga salita at loobin mo na ang mensahe mo para sa amin ay patuloy na magturo at magtuwid sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo po ang bawat isa na handang makinig ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na makakilos ka sa kanila ng malaya at makapangyarihan. Pagpalain mo rin po ang labi ng iyong lingkod sa umagang ito, O Diyos. Ikaw ang aming marinig, ikaw ang aming makita. At sa iyo, O Diyos, ay umaasa kami lubos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen! So, ang message ni Lord sa atin ngayon, dahil ito nga ay first week ng December, mamaya po meron tayong communion, ay about prayer. At ito ay sa buhay ni Jabez. Ayan, the prayer of Jabez. Sabi nga, sino si Jabez? No? Dito sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Amen. So ito yung dalawang verse na makikita po natin dito sa 1 Chronicle chapter 4 na tumutukoy kay Jabez na yung kanyang pangalan ay nangangahulugan ng masakit or pain. Amen. Kaya po napakahalaga na ang bawat magulang ay mag-isip muna ng ipapangalan nila sa magiging baby nila. Kasi yung kahulugan ng pangalan ay lumalapat sa pagkatao ng isang sanggol o ng isang bata. Kapag binigay mong pangalan ay Lucky, araw-araw yan lalaki. Hindi, araw-araw Lucky ang tawag sa kanya. Mapalad, ika nga. May mga pangalan nga na blessing, no? May mga pangalan na talagang nagdudulot ng ginhawa, nagdudulot ng magandang kapalaran sa isang tao. Kaya po, pipili tayo ng pangalan. Pero dito, dahil nga nahirapan marahil yung nanay ni Jabez sa kanyang pagsisilang, ay ipinangalan sa kanya ay Jabez. Kasi ipinanganak siya na nahihirapan. Amen. So dito makikita din po natin sa dalawang talata na ito, yung panalangin ni Jabez na umiiyak siya sa Panginoon. Sabi po diyan, Jabez cried out to the God of Israel. Cried out, ibig sabihin, maaaring may pagsamo ito, buong damdamin. Amen po ba? Amen. Buong damdamin niya nga, hiningi sa Panginoon ng Israel na
pagpalain siya, bless me and enlarge my territory. Pero hindi lamang po yan. Ang makikita pa po natin dyan, let your hand be with me. Ano ibig sabihin nun? Kasama doon yung protection. Amen. Hindi lamang blessing, hindi lamang pagpapalawak ng kanyang nasasakupan, kundi maging yung protection ng Panginoon ay hinihingi din dito ni Jabez, and keep me from the harm o from harm so that I will be free from pain. And then yung pinaka-last part ng verse na ito, and God granted his request. Alam niyo, matagal nang nabanggit itong prayer ni Jabez. Sige, may kwintas pala ako dito. Ay, parihin ang Panginoon. Around 2000, year 2000, nung ito ay may sulat ni Bruce Wilkinson. No? So, pakilala ko muna sa inyo si Jabez. Jabez was a descendant of Judah. He was the son of Heles, who was part of the clan of Caleb. Sino si Caleb? Isa rin naman ito doon sa mababasa natin sa Biblia na merong magandang part sa history ng Biblia. And then the prayer of Jabez is a petition to God. Laging makikita nyo na gano'n ang kanyang gano'n ang kanyang kahilingan sa Panginoon. It gained widespread attention following the publication of Bruce Wilkinson book, The Prayer of Jabez, Breaking Through to Blessed Life in 2000. So yung book of Prayer of Jabez, merong subtitle po yan na Breaking Through to Blessed Life in year 2000. So sumikat po yung Prayer of Jabez na yan noong year 2000, mga kapatid. Kaya kung ito'y napakinggan nyo na, medyo magiging pamilyar na kayo dito. Pero loobin ng Panginoon na may makita po tayong kakaiba sa umagang ito. Amen. So, Jabez prayed to God with the following request. Number 1, blessing. Sabihin natin, blessing. Blessing. Yan yung prayer request ni Jabez. So, Jabez asked for God's grace and favor, recognizing Him as the source of all blessing. Pwede pala na kapag tayo ay mananalangin, ang hinihingi kagad natin talaga ay blessing. Hindi katulad ng panalangin ng maraming Pinoy. Ang panalangin ng maraming Pinoy, Panginoon, wala po kami pambayad ng kuryente. Ang panalangin, wala po kami pambayad ng tubig. Yun lagi ang panalangin. Pero kung ang panalangin mo ay hindi nakasentro doon sa mga bagay na yun, at ang hinihingi mo sa Panginoon ay blessing talaga, maintindihan natin kung paano gumawa ang Diyos sa buhay natin. And then, paano ginawa ni Jabez dito? Number 1, he starts each day by asking for God's favor in his activity. So, in your activity, start your day. Sabihin natin sa iyo katabi, simulan natin sa araw na ito. O sa bawat araw ng buhay mo, na humihingi ka sa Diyos ng pabor sa lahat ng iyong ginagawa. And then, recognize that true blessing come from Him and invite His supernatural provision into your life. Amen. 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 Kadalasan kasi po hinaing. No? Panginoon, huling saing na po namin ito. Puro daing, hinaing, daing. Kaya puro ulam nyo, daing. Ito yung ginawa ni Jabez. Ang unang hiling niya sa Panginoon ay blessing. Pangalawa, prioritize spiritual growth. Sabi niya doon sa kanina, sabi niya, samahan mo ako, Panginoon. Ano ba yung verse na yan? Nakalimutan ko. Bigla. Sabi doon, ayan, balik ko lang ha. Let your hand be with me. Minsan, kailangan natin maintindihan sa araw-araw ng buhay natin, kailangan natin yung pagsama ng Diyos talaga. Alam niyo, marami ng pamilya o pagsasama
ang nasisira dahil lamang hindi nila kasama ang Diyos. Amen. So, prioritize spiritual growth, integrity, and faithfulness in small tasks before expecting larger opportunities. Amen. Amen. Ito yung kailangan at dapat makita natin Amen. na hiniling ni Jabez doon sa blessing na ipinapanalangin niya sa Panginoon. Pangalawa na makikita po natin na hiniling ni Jabez ay yung enlargement of territory. Palawakin yung nasasakupan. Paramihin yung ari-arian. Amen. Kumisan ito ay tinatalakay ng ibang pastor o ng ibang mangangaral bilang paghahayag ng pagpunlad ng buhay. Totoo naman eh. Kaya naman gawin ng Diyos na ikaw ay umunlad. Palawakin ang iyong nasasakupan. Pero hindi lamang ito sa bawat individual. Ito apektado rin or lapat din ito sa bawat churches na meron. Amen. Kaya ang panalangin niya ng inyong pastor ay lumawak yung nasasakupan. Hindi lamang dito sa Langkiwa, kundi sa bawat baryo na meron tayo dito sa Binyan. Amen. Amen. So, enlargement of territory, sabi yan, he prayed for victory and prosperity. Ganun ba panalangin natin? Nananalangin ba kayo ng victory, prosperity? Amen? So, sabi niyan, he prayed for victory and prosperity in his endeavors, seeking to expand his influence and impact the kingdom of God. So, hindi self-interest lang. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong kayong katabi, hindi para sa iyo lang. Dapat kaugnay din yan sa kaharian ng Diyos. That's right. May mga taong umuunlad para sa kanila lang eh. At yung iba talagang, nagpaplano talagang humiwalay kagad sa church. Kaya yung tawag nito, kaya yung blessing ay malayo sa kanila. Kasi pagka ang plano mo ay para sa iyong sarili lang at hindi kasama ang Diyos, alam na. Right. Amen. Amen. Kasi may mga nakita ako ng mga nauna na pagka nakatapos ng pag-aaral, hiwalay na. Lilipat na doon sa kung saan dapat lipatan. Doon sa hindi sila kilala. Alam nyo, yan ay isang maling kasanayan ng isang tao. Yung bang takot magkaloob. Ayoko dyan sa church, sinuturuan ako magkaloob. Akala nila ay, yan ay makabibigat sa kanila. Hindi. Right. Enlargement of your territory ay kayang ibigay ng Diyos kung tayo ay kikilos ng naaayon sa kanyang kalooban na hindi tayo hihiwalay sa kanyang patnubay. Amen. 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 Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Paundarin ka ng Panginoon. Huwag kang matakot. Sabi dito, pray for opportunities to increase your impact in your sphere of influence. Doon sa iyong nasasakupan. Amen. 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 This might mean seeking expansion in business, ministry, relationship, or wisdom. Amen. 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 So yung expansion, wow, hindi lamang sa iyong sarili, kundi doon sa kung ano yung nasasakupan mo sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan. Saan pa ba? Kung saan ka ilagay ng Panginoon? Amen. Amen po ba? Amen. Kung ilagay ka ng Panginoon sa City Hall, di sakop silang lahat. Amen? Ano pa? Align your desire with His will and ask for kingdom impact, not just personal gain. Amen. Amen. Kinakailangan konektado ka talaga sa Diyos. Amen. Kinakailangan yung lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo,
ay, alam ng Panginoon? Wala kang hidden agenda. That's right. Hindi mo ibinubukod ang iyong sarili. Mm. Ako'y, marami nang nakita, mga kabataan na nagsasabi noon, no? Hindi dito sa church, ito'y nakita ko matagal na mga hinaing ng mga kabataan, ba't ganyan yung tatay na binigay sa akin, ba't ganyan yung aking nanay? Pag ako'y may trabaho na, iiwan ko yan. Aabroad ako. Ganyan yung isipan ng maraming kabataan na nakasalumuha ko noon, dahil ako noon ay humahayo. Ano problema mo sa bahay? Ano problema kay tatay? So sasabihin nila, ganito tatay ko, adik, lasenggo, daming problema sa tatay ko. Ganon din ang nanay ko, tongi, bingo, yan ang trabaho nila. No? Pag ako may trabaho na, iiwan ko yung mga yan. Ayokong matulad sa kanila. Akala mo tama yung isipan? Amen po ba? Amen. Ganon din yung ginagawa ng iba sa church. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na nakakasiyasat ng kanilang mga puso, no? Nang natakbo ng kanilang isipan. Bahala ka na, Panginoon. So, align yourself, your desire, with His will and ask for kingdom impact. Not just for personal gain. Konektado rin po ito doon sa Isaiah chapter 54. Mababasa po natin dito kay Isaiah, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, palawakin mo raw. Kaya, kumbaga, kung mababatak mo pa ng todo, batakin mo ng todo. Do not hold back. Huwag kang mapipigilan. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Patibayin mo raw. Amen. At kinakailangan sure ball. Ika nga, maging makatotohanan yung lahat ng gawa mo, maging makatotohanan yung lahat ng panalangin mo. Kaya nga po, dito, minsan nagtanong ako sa Panginoon, ano ibig sabihin nung yung sinabi ng Panginoon dito kay Jabez, na he is more honorable than his brothers. Napaisip ako doon, sabi ko, grabe Dahil lamang doon sa salitang iyon, tinugon siya ng Panginoon. Dahil lamang doon sa karakteristik na iyon, tinugon siya ng Panginoon. Mamaya makikita po natin. So, ano pa po ang makikita natin dito sa buhay ni Jabez? Sabi dito, ayan, for you will spread out to the right and to the left. Kasama po yan daw sa Isaiah. Your descendant will dispose nations and settle in their desolate cities. Blessing pa rin. Amen. Konektado po yung panalangin na yon ni Jabez dito sa Book of Isaiah. Sabi dito, pangalawa, God's presence. Pangatlo na pala ito. Sabi niya, Jabez desired God's guidance and strength in his daily life, ensuring divine guidance and depend on His guidance in all His endeavors. So, yun po yung nakalagay dyan dahil tayo na yun ang kinakausap ng Panginoon. Amen. Kinakailangan makita po natin na ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin ay kinakailangan araw-araw, oras-oras ay ating nadarama at ating kasama. Andiyan pa po ba kayo? Sabi diyan, acknowledge your need for His presence and depend on Him, asking more of Him in your life daily. Amen. Purihin ang Panginoon. Ginagawa po ba natin yan? Amen. Sinasabi natin sa panalangin natin na, Panginoon, mas kailangan kita kaysa dito sa bagay nito. Mas kailangan kita, Panginoon, kaysa dito sa ginagawa ko. Amen. At mas kailangan kitang makasama ngayon. Lalo na pagka nabibigatan ka na. Lalo na pagka meron kang pinagdadaanan. Mas kailangan kita, O Diyos. Yun po yung prayer ni Jabez Amen. Amen. Baka naman mamaya ang panalangin niya, iPhone,
Lord, kailangan ko ng iPhone. Ganun ba panalangin natin? Lord, kailangan ko ang ganito. Di ba mas magandang mapakinggan ng Panginoon? Mas kailangan kita. Amen. Minsan, ito yung totoong kasaysayan namin mag-asawa. Nagpa-load ang misis ko na may tindahan po kami. Naglo-load kasi siya ng, ng retail sa cellphone. Nagpa-load siya doon sa ng 1,000 para makapag-retail siya. And then, pag-uwi niya, doon pa lang niya na-realize na mali yung number ng cellphone na naibigay niya. Ay 1,000. That time, yung 1,000 parang kayamanan na sa amin yan. No, kayaman. Nagkamali. Iyak siya, sabi niya, mali yun. Huwag mong intindihin yun. Mas mahalaga ka kaysa doon sa 1,000. Amen. That time, ang akala niya magagalit ako sa kanya. Saan ba naman ba yung pabayaan mo mawala yung 1,000, ano? Pero sabi ko sa kanya, pera lang yun. Mas mahalaga ka kaysa sa pera niya. Di ba nun lang? So, purihin ang Panginoon. So, dito, sabi niya, acknowledge your need for His presence and depend on Him, asking more of Him in your daily life or in your life daily. Never attempt to build your life, career, or calling without divine guidance. Amen. Hindi pwedeng nagsosolo ka. That's right. Dapat kasama mo ang Panginoon. Kalabitin mo yung katabi mo, dapat kasama mo ang Panginoon. Mahirap yung nag-iisa ka na hindi mo kasama ang Diyos. Amen. Ay nako, marami na tayong nakitang nabigo ng dahil dyan. That's right. Di ba ang sabi mo, kaya ko ito. Ito kasi gusto ko yung matitigas ang ulo. Sinasabihan ng magulang, anak, bata ka pa, mangarap ka pa ng mas maganda, marami ka pang mararating. Ang niya, ay, pa, ma, kapag tumibok ang puso. Ay, ano, sorry na ma, kasi love ko siya eh. Ay nako, tapos ang problema, tapos ang kinabukasan, wala na. Hindi na akala ng marami na kapag nasunod yung kanilang gusto, ay, magpapatuloy pa rin yung magandang buhay. Hindi. Kasi pagka ang babae ay nabuntis, nanganak, wala na. Focus na yung kanyang isipan, yung kanyang attention, yung kanyang buong buhay doon sa pag-aalaga. At kung ang lalaki naman ay naging tatay na, ang kanyang atensyon doon sa kanyang asawa at sa kanyang anak. So, never naiwan natin talaga yung patnubay, yung pagsubaybay ng Panginoon sa ating buhay. Never, nailayuan niyo yan. Kaya nga yan yung lagi natin pinapanalangin sa mga kabataan. Maunahin niyo ang Diyos. Kasi ang Diyos ang magtuturo sa iyo kung sinin karapat-dapat na babae o lalaki na makakasama mo. And then ang Diyos din ang maghahanda ng magandang future. Sabi nga doon sa Jeremiah 29:11. Amen po ba? Amen. Protection from harm. Ito po yung isa sa kahilingan ni Jabez. Sabi niya, he sought God's protection from evil and deliverance from sorrow, asking to live free from the pain associated with his name. Yung kanya kasing pangalan, ano nangyari? Yung kanya kasing pangalan, nangangahulugan ng pain. Ang hirap pagka yung buhay mo ay nandoon sa pagdurusa. Ang hirap na ang buhay mo ay puro pasakit na lamang. No? Nag-asawa ka nung unang araw ng kasal nyo, tuwan-tuwa ka. Pangalawang araw, may bato ka na. At buong buhay ninyong magkasama, lagi na lang parusa. At ano sabi ng nanay at tatay mo? Ayan, kumuha ka ng batong, ipupukpuk mo sa iyong ulo. Ang tigas ng ulo mo kasi. Ay, pasintabi doon sa mga pinadadali lang ng Panginoon. Kasi nga, ang hirap ng pinagdadaanan ni Jabez. Marahil simula pagkabata, hanggang sa siya ay makapag-isip ng ganitong panalangin,
dala-dala niya yung parusa. Maaaring kahit wala siyang sakit, secluded siya. Iniiwasan siya ng mga tao at sasabihin, ay, ano yan? Jinx yan. Ano ba yung jinx sa Tagalog? Malas yan. Ay, layuan natin yan. Ano yan? Puro pasakit ang dala niyan. Puro problema ang dala niyan. Meron ba kayong mga kaibigan na puro problema ang dala? Napaglalapit sa'yo, Mare, si pare kasi natusok ng tornilyo sa sa paa o natinik, ganyan, napa ako. Meron ba problema nila mag-asawa, pupuntahan ka, sasabihin sa'yo, baka meron ka dyan. Pagka nakita mo malayo pa, gusto mo na magtago. Amen. Kung meron kayong mga ganong kaibigan, pag-pray niyo po, huwag yung taguhan. Ibigay ninyo si Kristo sa kanila. Ibigay niyo ang Panginoon. Protection from harm. Ito yung panalangin ni Jabez na kung tayo rin naman ay tuturuan ng Panginoon sa umagang ito, ganito yung gagawin natin. Sabi niya, nasaan na ba yun? Trust God to protect from evil. Pray not only for increase, but also for protection. Maintaining a life of prayer, fasting, and accountability to stay grounded in righteousness. Amen. Amen. Ito yung magiging buhay natin. Ito yung dapat nating ginagawa. And then kung magpe-pray tayo, tell God specific areas where you feel the need for His protection. Kung ikay mananalangin, ganitong gawin mong panalangin. Sabihin mo sa Diyos yung kailangan mo talaga, yung specific areas of your life. And ask Him to cover areas that you can't see. Yung hindi mo nakikita, Panginoon, hindi ko nakikita anak ko. Anong ginagawa niya? Protection naman po siya. I-cover mo po siya ng iyong banal na dugo. Marami sa atin ay may mga kapamilya sa malayo. Dapat ang panalangin natin, balutin talaga sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Meron tayong ang asawa ay driver. No? Panginoon, balutan mo po siya ng iyong proteksyon habang siya nagdadrive. Meron tayong kapatiran na nagdadrive talaga malayo, sa Nueva Ecija, galing dito sa Binyang, pupunta ng malayo, na ang dala-dala niya yung malaking truck, no? Si Ruel, no? Ay, ang dami na niya experience ng aksidente na iningatan siya ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi bago siya sumampa doon sa kanyang sasakyan, ingatan mo po ako, Panginoon, nasa sasakyan, ingatan mo po ako doon sa kalsada. Ay, ang dami na niyang karanasan na talagang iningatan siya ng Panginoon. So, tayo rin naman, sa inyong mga mahal sa buhay, kung alam niyong bibiyahe yan, kung alam niyong pupunta na malayo yan, ask God! Sabihin mo sa iyong katabi, humingi ka sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. And ask Him to cover areas that you can see. Yung hindi mo nakikita. Amen. Amen. Connected din po yan sa Bagong Tipan. Sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Sa NIV, and deliver us from evil one. Sa NIV po yun. Pero dito sa pinagkunan po natin, hanggang dyan lang siya. Deliver us from evil. Ano ibig sabihin nito? Nananalangin tayo na tayo ay ingatan ng Diyos na huwag tayong ma-impluwensya na masama, huwag tayong masakop na masama, huwag tayong madaya na masama. Amen. Protection ng Diyos ang hinihingi natin. Pero marami sa atin ay hindi na nakakapanalangin ng ganito sa bawat araw kasi sa pagising mo pa lamang ng umaga, aligaga ka na at sasabihin mo, tanghali na. Kaya salamat doon sa mga sumusubaybay ng umaga, yung mga 5:30 hanggang 6:30, ganyan. Amen. Salamat. Bakit? Kasi nga, nagagawa ng Diyos yung kanyang tungkulin sa iyo. Amen. Tandaan niyo po, ang Diyos ang gumagawa ng kanyang tungkulin sa iyo kapag ikaw ay nagpasyang unahin siya sa bawat araw ng buhay mo. Amen. Purihin ng Panginoon.
Malapit na po tayo matapos. God granted his request, highlighting the effectiveness of sincere prayer aligned with God's will. Amen. Alam nyo, bakit tinugon ng Panginoon si Jabez? Sabi nga, he is more honorable than his brothers. At nakita ko yung ibig sabihin ng honorable. Sabi niya, honorable generally means having strong moral character, integrity, and respectability. Ito yung, hindi po natin naisulat yan, kaya lang, makikita natin yung pagiging tapat, respetado, yung pagiging totoong tao, ang siyang tinutugon ng Diyos. Amen. At yung tao na konektado sa Kanya, ang siyang pinapaboran talaga ng Diyos. Tandaan po natin, maaaring manalangin ng maraming tao, pero ang unang-unang pinapansin ng Panginoon ay yung may relasyon sa Kanya. Marahil simula sa pagkabata, wala nang ibang laman ang isipan at puso ni Jabez, kundi ang Diyos. Kaya sa panahon na siya ay manalangin ng marugdog, with a sincere heart, tinugon siya ng Panginoon. Wala na kasing account eh. Wala ka nang mababasang karugsumpa. Dito sa 2 verse na ito na ating binasa, kung bakit tinugon ng Panginoon si Jabez. Pero yung verse, yung naunang verse na ibinigay ng Panginoon sa atin, dyan sa aklat ni Jabez, ay nagpapakita na siya ay mas, sabi niya, Jabez was more honorable than his brothers. Yun yung keywords na dapat doon sa salitang honorable, kasama po doon yung pagiging faithful mo, yung pagiging respetado mo, yung pagiging maayos mong tao na ikaw ay nakikitungo sa iyong kapwa nang wala kang kinikilingan. Kasama po yun doon sa pagiging honorable. Right. Na hindi ka bias, na kapag may napakinggan ka sa kanan, ay wala nang pakialam doon sa kaliwa. Right. Na kapag may nagsumbong sa iyo, ay yung nagsumbong na kaagad ang paniniwalaan at hindi na pakikinggan yung iba. Right. Si Jabez ay hindi ganoon, kaya nga ang tingin sa kanya ng Biblia, he is more honorable than his brothers. Amen. Yung pala sikreto sa panalangin. Yung pala ang isang sikreto na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Sabi nga, pinakahuling titingnan po natin dito ay yung blessing. Being a blessing to others. True expansion means making a difference in the lives of others. Remember that when God blesses you, it is not just for your sake, but for the benefit of those around you. Pag pinagpala ka, damay ang lahat. Yun ang ibig sabihin dito. Hindi mo titingnan kung siya kapaki-pakinabang o hindi. Ang tinitingnan mo, blessing ito ng Panginoon, kaya kailangan ko itong i-share sa bawat isa. Amen. Kahit pa sabihin siya ay matigas ang ulo, kahit pa sabihin siya ay pasaway, damay siya doon sa blessing. Amen. Hindi para sa atin lang. Amen. Amen. So being a blessing to others, ito yung isa sa ipinangako ng Panginoon doon sa kay Abraham. Amen. Amen. Sabi doon sa Genesis chapter 12 verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Sino may gusto na ikaw ay maging blessing? Amen. Sabi nga dito, this demonstrate God's love. Ay, wala na pala. No? This demonstrate God's desire to bless His people and make them a blessing to others. Yung chapter 12 verse 2. Na kung sino man sa atin ay mananalangin sa Diyos at lalapit ng katulad ng paglapit ni Jabez, hindi maaaring hindi katutugunin ng Panginoon. Amen. Andiyan po ba kayo? Amen. Being honorable
than others. Hindi naman mahirap po ito. Yung ikaw ay maging tapat, maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hindi po mahirap yan. Ang kailangan lang po dyan ay yung totoong puso Amen. na nagsusuko ka ng iyong buhay sa Panginoon. Ang kailangan po lamang natin sa umagang ito, mga kapatid, ay maunawaan natin kung ano ang damdamin ng Diyos sa atin. Kung ano ang damdamin ng Diyos na pinakikinggan mo. Amen. Kagaya po ng ating po mga naunang pinag-usapan kanina, na sabi nga sa mensaheng ito, lumapit si Jabez sa Diyos, dala-dala yung kanyang kapaitan, at yung kanyang kapaitan na yon, yung kanyang naranasan na yon ay pinalitan ng Diyos. Yung pain, pinalitan ng Panginoon ng pleasure. No, yung kabaliktaran ng pain, naging pleasure na, naging pagpapala na si Jabez para sa iba. At kung mananalangin ka na magiging pagpapala ka rin para sa iba, ibibigay ito ng Diyos sa iyo kasi hindi ka naging makasarili, hindi ka naging sakim. Amen. Kaya sa Kapaskuhan ito, mga kapatid, ito rin yung diwa ng Pasko yung tayo ay matutong mapagbigay. Matuto tayong umabot doon sa mga nangangailangan. Marami po tayong mga karanasan sa isang taon na ito na nagdaan. Mga kapatiran na nagipit, nangailangan, ay kaunti lang yung atin na ibigay. Pero ang mahalaga doon ay hindi yung kaunti, kundi yung iyong ginawang pagbibigay. Kasi ang bawat halaga na may tutulong natin, malaking bagay po yun. Kaya po minsan, inilagay ng Panginoon sa isipan at damdamin ng inyong lingkod, bakit hindi tayo magkaroon ng isang committee sa church na gagawa ng pagsuporta para doon sa mga estudyante o kung sino mang pamilya na mga kailangan. Amen po ba? So, pagtitibayin po yan ng Panginoon, basta magkaroon lamang po tayo ng puso talaga na handang sumuporta. Gusto ng Panginoon na itong church na ito lumawak expansion. Magkaroon tayo ng malawak na lugar o malaking lugar o di kaya maraming lugar. Gusto ng Panginoon na pagpalain ka. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Panginoon pagpalain ka. Manalangin ka lang ng tama. Sabihin mo sa iyong katabi, manalangin ka lang ng tama. Ang panalangin nakikita natin dito ay hindi lamang personal petition, kundi ang panalangin na meron si Jabez ay para doon sa lahat ng konektado sa kanya. Sa lahat ng makakasama niya. Amen po ba? Kaya kung tayo po sa church dito ay magkakaisa sa panalangin, naniniwala po, may gagawing himala ang Diyos sa buhay niyo. Hindi lamang pagpapagaling sa mga may sakit, kundi pagpapalawak ng teritoryo na meron ka. Pagpapatibay ng Diyos sa kinabukasan ng mga kabataan na meron tayo. Pagsasaayos ng Diyos sa bawat pamilya na nawawasak, bubuwi ng Panginoon. Nasa Diyos ang lahat ng solusyon. Nasa Diyos ang lahat ng katugunan. Kaya po, itong prayer of Jabez, mahalaga po na ito ay atin pong mabigyan din naman ng pansin sa Disyembre nito. Dahil yung lahat ng panalangin ng mga Israelita nung una ay nagkaroon ng katugunan sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Tandaan niyo po, almost 400 years without communication, without revelation, walang paramdam ang Panginoon. 400 years sa Israel. Abot-abot yung kanilang panalangin and then dumating ang pagsilang ng ating Panginoon. At sa panalangin na meron tayo, mga kapatid,
naniniwala ko na pagpapalain ng Diyos ang church na ito at ang bawat isa sa atin na natin. So tayo po ay pumikit saglit at ituon natin ang ating kaisipan. Ano ba yung panalangin inilalagay sa iyo ng Panginoon sa umagang ito? Ano yung damdamin na meron ka na kinikilos ng Panginoon sa umagang ito? Sabi diyan, Jabez cried out to God of Israel, O that you would bless me and enlarge my territory, let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Ang dami na natin pinagdaanan. Nagpapatuloy lang kayo sa buhay pananampalataya dahil umaasa kayo na may gagawin ng Diyos. Pero samahan natin ng panalangin. Panalangin tatanggapin at kalulugdan ng Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito ay lumalapit po kami ng buong pagpapakumbaba. Ipinakita mo po sa amin ang buhay ni Jabez na humihiling sa iyo, O Diyos, na baguhin mo ang kanyang kapalaran, baguhin mo ang kanyang kinabukasan. Marahil, O Diyos, ito ipinarinig mo sa amin sa umagang ito upang ang bawat isa po sa amin ay makalapit at makapanalangin din naman ng katulad ng damdamin ni Jabez. Nais din po namin, O Diyos, na maging blessing para sa iba. Nais din po namin, O Diyos, na maranasan ang buhay na malaya, ang buhay na tagumpay. Nais din po namin maranasan ang buhay na kasiyasiya na ipinangako ng aming Panginoon Jesus. Glory to God. Panginoon, tingin mo po ang panalangin ng iyong mga anak sa umagang ito. Kilala mo ang bawat isa, O Diyos. Alam mo ang mga dinadala nila, alam mo ang kabigatan nila, alam mo ang mga suliranin nila. Akin po silang inilalapit sa iyo sa umagang ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa kanila na kung paano mo pinagpala si Jabez, ay pagpalain mo rin po ang iyong mga anak sa umagang ito. Palayain mo po sila sa kahirapan, palayain mo po sila sa pagtagumpahin sa sakit at karamdaman, kagalingan, O Diyos. Kami pagkalugod po sa kanila. Ibigay mo po sa kanila, O Diyos, sa umagang ito ang nasa ng kanilang puso. Bigyan mo po sila ng katagumpayan, bigyan mo po sila ng kapayapaan, bigyan mo po sila ng katiwasayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord! Kagalingan para sa lahat ng isang tagumpay para sa lahat ng pamilya mo.
ating kamay. Dakilang Diyos, pinagpala mo na ang marami sa amin. Gumawa ka na po ng himala sa marami sa amin, O Diyos. At patuloy kang gagawa ng himala sa buhay ng iyong mga anak sa umagang ito. At ito'y magpapatuloy. Patuloy kang gagawa ng himala sa kanilang buhay sa araw-araw dahil ito na yung simula na kami, O Diyos, ay mananalangin araw-araw. Kukonekta kami sa iyo, O Diyos, araw-araw, segundo ng aming buhay. Walang ibang laman ang puso namin kundi ikaw, O Diyos, na kami ay aasa na may gagawin ka sa aming buhay simula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Amin din po na hinihiling sa umagang ito na ang senyo ng banal na Espiritu ay ibigay mo sa bawat anak mo sa umagang ito. Samahan sila ng iyong kapangyarihan. Samahan sila ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, na sa bawat panalangin na meron sila ay nandiyan ka sa kanilang buhay at handa kang tumugon sa araw-araw, sa oras-oras. Sa inyo mo po ito, O Diyos, at yung proteksyon na hinihingi ni Jabez sa iyo, O Diyos, ay siyang proteksyon din aming hinihingi sa umagang ito. Ingatan mo po kami, O Diyos. Ilayo mo po kami sa gawa ng kaaway, sa gawa ng masama. Proteksyonan mo po kami laban sa kanila. At pagpalain mo po ang bawat pamilya, bawat anak, bawat apo. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito, O Diyos. Pagpalain mo po ang mga asawa, ng bawat isa. Pagpalain mo po, O Diyos. At umaasa kami na ang church na ito, ang bawat kapatiran na narito ay patuloy na mananagana ang buhay dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Pagpalain mo po ang panalangin ng bawat isa sa umagang ito sa pangalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant, breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.